Okay, so hello guys, welcome back sa channel natin. No? So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano nyo tanggalin itong which is ito, no? Okay. So tatanggalin natin yung intro na yun guys para diretso na kayo dito sa mismong loading screen nya para mas mapabilis yung pag-login nyo dito guys sa Mobile Legends, no? Okay, so yan yung ituturo ko po sa inyo ngayon. Okay. So bago ang lahat guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa channel natin, i-click nyo na po yung subscribe at i-press nyo na rin guys pati yung notification bell. So ngayon guys, ang gagawin natin, exit muna natin yung Mobile Legends na app. Tapos, i-search nyo lang guys sa Play Store itong C-Archiver. Ayan, ito. C-Archiver na app. Okay, kasi meron naman tayong file manager guys, pero iba pa rin yung C-Archiver kasi pwede natin ma-access yung mga hidden files na pwede nating i-customize guys, like yung mga script, yung mga ganun. Okay, so ngayon pag once na i-download nyo na tong C-Archiver, okay, so tip naman guys sa mga naka Android 14, i-download nyo na rin to guys itong Shizuku, kasi kung hindi nyo ma-access yung Shizuku na mga data files, kailangan nyo kasing i-connect guys sa mga naka Android 14 yung kanyang Shizuku, no, sa developer, web developer option nyo dyan sa phone nyo. Okay, so para ma-connect nyo to guys, kailangan nyo lang i-activate yung tinatawag dito na build number. Ayan, punta kayo dito sa software, tapos ito, i-click nyo lang to guys 7 times hanggang sa lumabas yung option na developer option. So ito po, itong sa pinakababa. Okay, pag na-activate nyo na to guys, punta kayo sa developer option na to, tapos i-enable nyo lang to guys, itong dalawang to, USB debugging tsaka yung wireless debugging. So pag na-enable nyo na guys yung developer option, punta kayo ng Shizuku na app. So ang kailangan nyo lang dito guys, i-pair yung kanyang code sa developer option nyo. Okay, so punta kayo ng settings, i-tap nyo po tong wireless debugging. Kailangan nyo lang i-connect to sa mga naka Android 13 or 14 na hindi nila ma-access yung mga data files nila sa C-Archiver. So kailangan nyo lang i-pair yung wireless debugging nyo sa Shizuku, no. So pag ganito may lumabas na code, i-input nyo lang guys dito sa taas. Okay, tapos click nyo lang yung send. Then pwede nyo na guys i-start yung Shizuku nyo na app. Okay, so ganyan guys sa mga naka Android 13, 14, and siguro sa Android 15 kung hindi nyo ma-access yung mga data files nyo sa C-Archiver, kailangan nyo pa rin gawin to guys, no. Okay, so ang purpose kasi nun, para ma-access natin yung itong mga to, device, Android, data. Okay, tapos pag na-access nyo na to guys, pwede nyo nang puntahan yung Mobile Legends nyo, files, Dragon 2017. Then yung tutorial natin kung paano natin i-remove yung intro sa Mobile Legends, punta kayo ng assets, tapos sa audio. Okay, so pag once nandito na kayo, search lang dito sa taas guys yung splash. Okay, then search natin. So ang gagawin nyo dito guys, ilalong press nyo lang to, tapos click nyo yung cut, then back nyo lang, back, tapos back, ilagay nyo guys dito sa files, Dragon 2017. Tapos dito na lang guys i-paste, no, or i-move. Okay, so pag once nandyan na, check ulit natin yung audio nya. Kung andun pa rin ba yung ating splash. So kailangan lang kasi natin yun guys ilabas sa mismong folder. Okay, so pag ganun guys, okay na yon, nailabas na natin yung splash na file. So try natin buksan yung Mobile Legends natin. So kung makikita nyo na guys, diretso na po siya dito sa loading, sa mismong pinaka loading screen nya, no. So hindi na lalabas yung intro video na yon ni Mobile Legends. Kumbaga mas mabilis kasi to guys kapag gusto nyo talagang ma-login siya ng mas mabilis. So gawin nyo lang yung trick na to guys, no. Okay, so I hope guys nakatulong sa inyo tong video na to. I-share nyo to sa mga friends nyo na gustong i-remove yung kanilang mga intro loading video sa Mobile Legends para mas madali nyo lang siya guys na i-access, no, or ma-load siya ng mas mabilis. Okay, so ganoon lang guys, at sana nakatulong sa inyo.
Ayun lang at maraming salamat. Peace.